Ang babaeng mayaman na umuwi ng 5 minuto ng mas maaga ay nakakita ng nakakagulat na eksena. Ang bodyguard na si Seo Do-yeon ay awkward nang umunguya ng bubblegum sa labas. Gusto ni Oh Won-soo na magpaliwanag, ngunit si Jang Taera ay walang pakialam. Pakiusap, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi kayo dapat magpahuli. Ang isang pangungusap na ito ay nagpatigaga sa kanilang dalawa. Mukhang matagal nang alam ni Jang Taera ang tungkol sa kanila. Galit siya dahil hindi sila dapat nahuli. Marahil ito ang kasabihang Ki ang pataba ay hindi dumadaloy sa labas ng bukid. Pagkatapos, iniwan ni Jang Taera ang dalawa at umalis sa lugar. Sumunod din ang bodyguard na si Seo Do-yeon. Pagkatapos, dinala niya si Jang Taera na lasing sa elevator. Akala niya ay tapos na ang misyon para sa araw na iyon, ngunit biglang binuksan ni Jang Taera ang elevator. Patuloy niyang pinipindot ang elevator button. Si Jang Taera ay nakasandal sa elevator at pagkatapos ay tinitigan si Seo Do-yeon. Ang ibig sabihin ay napakalinaw. Walang magawa, kailangan lang sumunod ni Seo Do-yeon sa kanya sa loob ng elevator. Pagkatapos, dinala ni Seo Do-yeon si Jang Taera sa pinto ng hotel room. Hindi niya alam kung lasing ba talaga siya o nagpapanggap lang. Matagal siyang naghanap pero hindi niya mahanap ang hotel room card. Kinailangan lumapit ni Seo Do-yeon para tulungan siya at mainat na binuksan ang pinto para sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Jang Taera, "Dapat ba akong matulog kasama ka ngayong gabi?" Habang nagulat si Seo Do-yeon, naalala ni Jang Taera ang pagmamahalan at pagkamuhi sa pagitan ng mag-asawa. Bago'y kasal si Oh Won-soo sa mayamang pamilya, ang kalagayan ng kanyang pamilya ay napaka-ordinaryo. Ang nanay ay naging tagapulot lamang ng bola para sa isang taekwoon at ang asawa ng taekwoon ay may napakasamang ugali. Maganda ba iyan, miss? Sa tingin mo ba maganda iyan? Ang tuwid at malayo ang maganda. Hindi pa nga nakakalabas ng linya, maganda na? Gusto pa sanang magpaliwanag ng nanay ng ilang pangungusap, ngunit sinampal siya ng ginang. Bagaman si Jang Taera ay anak ng isang Korean billionaire, at si Kim Yong-kook ay anak ng kasalukuyang presidente, sa huli ay hindi na nakayanan ng nanay ni Oh Won-soo. Kinuha niya si Oh Won-soo at tumakas sila mula sa lugar na iyon. Akala nila ay hindi na sila muling magiging konektado sa pamilyang ito. Hindi inaasahan, ang magiging asawa ng taekwoon na ito ay ang biyena ni Oh Won-soo. Ang dalawang anak na lalaki niya ay ang asawa at bayaw ni Oh Won-soo. Nakatira si Oh Won-soo sa kanilang bahay sa loob ng ilang taon, nagpapatuloy sa kanilang nakaraang koneksyon, kasama ang magandang asawa ng kanyang bayaw. Bago umalis ang nanay ni Oh Won-soo, lihim niyang kinuha ang golf club ng ginang. "Nay, kanino po itong golf club? Simula ngayon, sa iyo na iyan." Siguradong magagalit ang matandang babae na iyon kapag nalaman niyang nawawala ang golf club ng kanyang anak. "Sa iyo na iyan. Oh Won-soo, kailangan mo ring maglaro ng golf simula ngayon, naiintindihan mo ba?" "Opo." Mula noon, tinuruan ng nanay si Oh Won-soo kung paano maglaro ng golf. Umaasa siyang mapapabuti ng kanyang anak na babae ang buhay ng kanilang pamilya. 8 taon ang lumipas, para maging profesional na manlalaro si Oh Won-soo. Pinilit ng nanay si Oh Won-soo, na 15 taong gulang pa lamang, na huminto sa pag-aaral. Sinabi niya na kahit na magtrabaho si Oh Won-soo ngayon, pagkatapos ng isang buwan, kumikita lang siya ng humigit kumulang 300,000 won. Kung mananalo siya sa unang pwesto sa kompetisyon sa SEA, makukuha niya ang premyo ng 3 maliliit na layunin 280 milyon won. 280 milyon won. Kaya mahalaga pa ba kung mag-aaral si Oh Won-soo o hindi? Sa huli, matagumpay na na-brainwash ng nanay si Oh Won-soo. Sumakay si Oh Won-soo, 15 taong gulang, ng eroplano patungong AFI. Hindi rin naman binigo ni Oh Won-soo ang lahat. Sa loob ng 12 taon, nanalo si Oh Won-soo ng mahigit 20 kampyonato sa iba't ibang malalaking at maliliit na kompetisyon. Matagumpay siyang nakapasok sa Hall of Fame, ngunit naging suga pa sa sugal ang nanay niya. Ang 1 bilyong won na premyo na naipon ni Oh Won-soo sa loob ng 12 taon ay lihim na ginamit ng nanay niya sa pagsusugal at patuloy siyang nagbabayad ng utang. Nagalit si Oh Won-soo at pinutol ang relasyon niya sa kanyang nanay. Simula noon, naging masigasig si Oh Won-soo sa kanyang philanthropic career. Bawat sentimo na kinikita niya ay idinodonate niya sa Children's Association. Ang pagkikita nila ng kanyang asawa ay nagkataon lamang. Noong panahong iyon, si Kim Yong-kook ay pumunta sa Africa upang ilipat ang donasyon ng Hyunjin Group. Nagtrabaho silang dalawa sa gawaing pampubliko sa loob ng 1-0 araw. Tahimik siyang naghukay ng balon. Sa huling araw, tinanong niya ako, "Huwag ka nang maglaro ng golf. Magpakasal ka sa akin, okay?" Sa ganoong paraan, matagumpay na nakapag-asawa si Oh Won-soo sa mayamang pamilya. Sa unang araw na pumasok siya sa bahay, tinakot siya ng kanyang biyenan. Tinanong niya si Oh Won-soo, "Alam mo ba kung paano namatay ang dating nobya ng aking anak?" Ngunit paano malalaman ni Oh Won-soo? "Siya ay pinatay ko." Nang makita niyang natakot si Oh Won-soo, nagmamadaling sinabi ng biyenan na nagbibiro lang siya at pagkatapos ay ipinagkatiwala sa kanya ang kumpanya ng kawanggawa ng grupo. Mula noon, si Oh Won-soo ay naging isang friendly ambassador ng Korea at naglakbay sa iba't ibang bansa para sa kawanggawa. Ang lugar na pinuntahan niya ngayon ay ang Manila sa Pilipinas. Pagdating pa lang ni Oh Won-soo sa lugar na ito ay target na siya. Si Seo Do-yeon ay narito rin sa oras na ito. Hindi pa siya bodyguard ni Oh Won-soo. Ang kanyang kasamahang pulis ay biglang ginawang ginto. Narito si Seo Do-yeon upang imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng taong iyon. "Pera mo, mapunta ka sa impyerno, gago." Pagkatapos, sinundan ni Seo Do-yeon ang mga pahiwatig at nagpunta sa Mandini Food Street. Sa oras na ito, si Oh Won-soo ay namimili doon, ngunit paglabas pa lang niya ng tindahan,
May baril na nakatutok sa kanya mula sa malayo. Ang babae na bagong bili ng kwintas na nagkakahalaga ng 80 milyon won ay tinutukan ng baril mula sa malayo. Sa kabutihang palad, hindi sinasadyang natakpan siya ng babae sa harap niya, kaya nakatakas siya. Ngunit malinaw na hindi susuko ang mamamatay tao. Habang nagpaplano ang mamamatay tao na ipagpatuloy ang pag-atake, biglang lumitaw si Seo Do-yeon at iniligtas si Oh Wan-soo. Pagkatapos noon, nagkaroon sila ng matinding barilan ng mamamatay tao. Ngunit paano malalabanan ng baril na may 6 na bituin ang isang sniper rifle? Nakita ni Seo Do-yeon na hindi siya makakapanalo, kaya dinala niya si Oh Wan-soo at tumakbo ng mabilis sa gitna ng mga bala. Sa huli, ligtas silang nakasakay sa kotse. Matagumpay na natapos ni Seo Do-yeon ang misyon ng pagliligtas sa babae. Ang sasakyan ay dumiretso sa labas ng bayan. Ngayon lang natauhan si Oh Wan-soo at nagtanong kung sino siya. Biglang tumirik ang sasakyan. Huminto si Seo Do-yeon at sinabi kay Oh Wan-soo na huwag mag-alala, hindi siya masamang tao. Nadaanan lang niya at nailigtas siya. Agad siyang lumabas ng sasakyan para ayusin ito. Pagkatapos ay natuklasan niya ang tracking device sa sasakyan. Upang maiwasan ang anumang insidente, kinailangan ni Seo Do-yeon na dalhin muna si Oh Wan-soo sa kanyang bahay. Bagaman nag-iingat si Oh Wan-soo sa kanya, wala na siyang ibang pagpipilian. Nang makita niya ang maliit at komportableng bahay ni Seo Do-yeon, saka lang nawala ang pag-iingat ni Oh Wan-soo. Pagkatapos, ibinigay ni Seo Do-yeon ang kanyang telepono sa kanya para makatawag siya sa kanyang pamilya. Mamaya ay ihahatid niya siya sa embahada. Saka lang napagtanto ni Oh Wan-soo na mali ang kanyang paghusga sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni Seo Do-yeon ang bote ng alak at pumasok sa banyo upang gamutin ang kanyang sugat. Hawak ni Oh Wan-soo ang telepono, ngunit hindi niya matandaan ang numero ng sinuman. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Seo Do-yeon mula sa banyo. Hindi sinasadyang naipakita niya ang kanyang matipunong katawan na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Oh Wan-soo. Nang makita ni Oh Wan-soo na hindi maabot ni Seo Do-yeon ang kanyang sugat, kusang loob siyang lumapit upang bendaan ito. Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa ay naging maselan. Matapos ang pagbenda, agad na hiniling ni Seo Do-yeon na ihatid siya sa embahada. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Oh Wan-soo, agad kinuha ni Seo Do-yeon ang isang puting tuwalya. Hindi napansin ni Oh Wan-soo ang kanyang paanan at pagkatapos noon ay nadapa siya sa bisig ni Seo Do-yeon. Nang matulungan si Oh Wan-soo na tumayo, naguluhan siya at naging awkward ang kanyang mukha. Pinulot naman ni Seo Do-yeon ang panyo sa sahig at tinulungan si Oh Wan-soo na punasan ang ketchup sa kanyang mukha. Ang biglaang pag-aalaga na ito ay nagpatibok ng puso ni Oh Wan-soo. Maging ang anggulo ng kamera ay bumagal ng 100 beses. Matapos ang insidente, maingat na isinuot ni Seo Do-yeon ang jacket kay Oh Wan-soo. Sino namang babae ang hindi magkakagusto sa maliliit na detalye na ito? Matapos madala si Oh Wan-soo sa embahada, hindi nagtagal ay dumating ang kanyang asawa. Hindi rin niya nakalimutang utusan si Chief Park na pasalamatan ang nagligtas ng kanyang buhay. Ngunit umalis na si Seo Do-yeon. Nang makita ni Chief Park ang kanyang pirma, agad niyang nakilala na si Seo Do-yeon ang kanyang nakababatang kasamahan noong nasa Police Academy pa sila. Kinabukasan, nakipagkita si Chief Park kay Seo Do-yeon. Nang malaman niyang nag-resign na si Seo Do-yeon bilang pulis, agad na hiniling ni Chief Park na sumali siya sa kanyang security team. Nagtatrabaho kami sa flower shop. Ang ibig kong sabihin ay ang aming kumpanya. Upang maiwasan na matuklasan sa labas, tinawag namin ang Hyunjin Group na i-flower shop. Nagpadala na kami ng mga bulaklak sa flower shop. Sa huli, sinabi ni Chief Park kay Seo Do-yeon na pag-isipan itong mabuti. Tiningnan ni Seo Do-yeon ang peklat sa kanyang tiyan. Naalala niya ang kanyang kapatid na si Juju noon. Dahil sa pagbibigay niya ng isang kidney, nabubuhay siya ngayon. Para silang magkapatid sa dugo. Ngunit isang araw, namatay si Juju sa harapan niya mismo. Nag-resign si Seo Do-yeon bilang pulis para ipaghiganti siya. Binanggit ng salarin ang isang tindahan ng bulaklak. Ngayon, sinabi ni Chief Park na tinatawag nilang Key Flower Shop ang kanilang korporasyon, kaya noong gabing iyon, tinanggap ni Seo Do-yeon ang alok niya. Sa huli, hindi mapakali si Oh Wan-soo noong gabing iyon. Hindi niya namamalaya na naisip niya si Seo Do-yeon. Kung hindi siya dumating sa tamang oras, patay na sana siya. Akala ni Oh Wan-soo ay hindi na niya ito makikita. Ngunit lubos siyang nagulat nang makita niya si Seo Do-yeon kinabukasan at naging bodyguard niya. Ang bata ay humingi lamang ng tulong sa babae upang hanapin ang kanyang nanay. Ngunit nagkataon namang nakita niya ang kanyang asawa na nakikipag-ugnayan sa ibang babae. Matagal na niyang alam ang kanilang relasyon, ngunit ang makita ito sa sarili niyang mga mata ay nakakadiri. Pagbalik sa party, nagkunwari si Kim Yong-kook na walang nangyari at inanyayahan pa si Oh Wan-soo na sumayaw. Walang magawa si Oh Wan-soo kundi pilitin na pigilan ang kanyang galit. Sa gitna ng paghanga ng lahat, dumiretso ang dalawa sa gitna ng dance floor. Sila ang ideal na mag-asawa sa mata ng ibang tao. Pagkatapos ng party, pinindot ni Oh Wan-soo ang doorbell ng kwarto ng kanyang biyenan. Ang nagbukas ng pinto ay ang babaeng iyon. Bakit hindi ka pumasok? Sa harap ng makapangyarihang biyenan na si Chairman Jang Taera, malinaw na mahina ang babae. Lumabas ka. May gusto ring sabihin ang chairman. Kapag sinabing lumabas ka, lumabas ka. Ngayon, ang mag-ina na lang ang natitira. Pumunta si Oh Wan-soo sa isang tabi at uminom ng alak. Nang makita niya si Oh Wan-soo na ganoon kaarugante, agad na inihagis ng biyenan ang pahayagan sa kanya. Pagkatapos, nag-away ang magbiyenan. Mukhang hindi lang sa ordinaryong pamilya nagkakaproblema ang magbiyenan, maging sa pamilya ng mga Taekoon ay nag-aaway din at mas malala pa kaysa sa ordinaryong pamilya. Narinig ko na matagal mo nang alam. Sa kasalukuyang sitwasyon, alam din ito ng biyenan. Kung gayon, ang babaeng iyon ay sumusunod sa utos ng biyenan upang akitin ang panganay na anak nito. Ang layunin ay para kusang humingi si Oh Wan-soo ng diborsyo.
O, the values. Ginawa ito ng biyenan upang makuha ang kontrol sa kumpanya sa ilalim ng Hyunjin Group dahil bago mamatay ang dating chairman, ibinigay niya kay Oh Wan-so ang pinakamahalagang kumpanya. Ngayon, kahit gusto ng biyenan na kumuha ng pera mula sa kumpanyang iyon, kailangan pa rin niya ng pahintulot ni Oh Wan-so. Basta't matatag siya sa hindi pagdidiborsyo, wala nang magagawa ang biyenan sa kanya. Balang araw, gagawin ko rin sa kanya. Si Oh Wan-so ay nag-iisa at malungkot na umiinom ng alak. Pinalayas din niya ang lahat ng bodyguard. Nang makita ito ni Seo Do-yeon, wala siyang nagawa kundi ihatid siya sa hotel mag-isa. Nang buksan ni Seo Do-yeon ang pinto para kay Oh Wan-so, sinabi niya ang isang bagay na gustong marinig ng karamihan ng mga lalaki. Dapat ba akong matulog kasama ka ngayong gabi? Walang sinabi si Seo Do-yeon. Gusto lang niyang ihatid si Oh Wan-so sa kanyang kwarto ng ligtas. Ngunit hindi inaasahan, si Oh Wan-so ay isang master ng pag-ibig. Nagkamali si Seo Do-yeon at pumasok sa lungga ng lobo. Naging kakaiba ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa. Gustong umalis ni Seo Do-yeon ngunit malakas ang ulan sa labas. Hindi nagtagal ay umalis si Seo Do-yeon sa kwarto ni Oh Wan-so. Ngunit may nangyari ba? Hindi masabi ng malinaw ng direktor. Gayunpaman, medyo magulo ang kumot. Bahala na kayong mag-isip. Lumipas ang oras hanggang sa sumunod na araw. Walang sinabi si Oh Wan-so kay Seo Do-yeon na parang hindi sila magkakilala. Pagkatapos, dumating si Seo Do-yeon sa villa ni Oh Wan-so. Siya ang bagong bodyguard. Hindi lang siya inilagay ng team leader na magtrabaho malapit sa hagdanan, kundi ginawa rin siyang personal na bodyguard. Hindi rin alam ni Oh Wan-so kung sinasadya ba, ngunit habang nag-aayos ng gamit si Seo Do-yeon, hindi sinasadyang nabasag niya ang kanilang litrato ni Joo-hyo. Natuklasan niya ang isang memory card sa likod nito. Agad na isinaksak ni Seo Do-yeon ang card sa tablet. Mayroong 3 video. Random siyang pumili ng isa. Sa video, lumitaw ang isang lalaki. Siya ang dating chairman, si Kim Joo-ro. May sikreto ang pagkamatay ng yumaong chairman, kaya iniwan ni Joo-hyo ang video. Gusto lang halikan ng lalaki ang kanyang asawa, ngunit hindi sinasadya siyang tinanggihan ito. Nakita ni Seo Do-yeon ang malapit na bodyguard, ang eksenang ito. Agad siyang sumugod sa villa. Sa kritikal na sitwasyon, dumating si Seo Do-yeon sa tamang oras at pinigilan si Kim Yong-ko. Nakatakas si Oh Wan-so sa pagkakataong ito. Bagaman mag-asawa sila, ngunit matagal na silang hindi nagiging mag-asawa. Galit na tiningnan ni Kim Yong-ko si Seo Do-yeon, ngunit bago pa siya magalit, tinawag na siya ni Oh Wan-so upang umalis. Habang pinapanood niyang umalis ang dalawa sa sasakyan, hindi ko alam kung ano ang naramdaman ni Kim Yong-ko sa sandaling iyon. Halos mamatay si Oh Wan-so. Sa sandaling ito, kinilala niya si Seo Do-yeon bilang kanyang personal na bodyguard. 2 araw na ang nakalipas, inutusan si Seo Do-yeon na maging personal na bodyguard ni Oh Wan-so. Sa simula, labag sa kalooban niya dahil sa biglaang paglitaw ni Seo Do-yeon. Hindi inakala ni Oh Wan-so na nagkataon lang iyon. Nang tanungin siya, bukas loob na inamin ni Seo Do-yeon ang dahilan ng kanyang pagpunta rito upang imbestigahan ang kaso ng kanyang matalik na kaibigan na si Joo-hyo. Sinabi niya na ang mamamatay tao at ang pumatay kay Joo-hyo ay iisa lang. Ngunit, patuloy na iginiit ni Oh Wan-so na biktima lang siya ng pag-atake ng terorista. Inisip ni Seo Do-yeon na hindi ito simpleng pag-atake at maaaring may malalim na sabwatan sa likod nito. Naisip ni Oh Wan-so na nag-ilusyon lang siya, kaya tatalikod na sana siya para umalis. Mula ngayon, huwag kang maniniwala sa anumang manatili ka lang sa tabi ko, poprotektahan kita. Kinabukasan, pumunta si Oh Wan-so sa isang pribadong villa. Ang nakatira doon ay ang dating kalihim ni Kim Yong-ko, si Jang Taera. Hindi inanyayahan si Oh Wan-so, gusto lang malaman ni Jang Taera kung kailan nalaman ni Oh Wan-so ang tungkol sa kanilang dalawa. Ang sagot ni Oh Wan-so ay labis na ikinagulat ni Jang Taera. Hindi lamang niya alam ang tungkol sa kanilang dalawa sa mahabang panahon. Maging ang batang iyon ay alam ni Oh Wan-so na anak nilang dalawa. Inakala ni Jang Taera na walang bahid ang kanyang ginawa, ngunit hindi niya akalain na matagal nang alam ito ng asawa ng ibang tao. Pagkatapos nito, sinabi ni Oh Wan-so ang layunin ng kanyang pagpunta. Umaasa siya na si Jang Taera ay maaaring dalhin ang kanyang anak sa Switzerland dahil malaki ang posibilidad na may mangyaring malaking bagay pagkatapos nito. Pagkasabi nito, tinalikod ni Oh Wan-so ang kanyang sarili at umalis. Ngunit bigla siyang tinawag ni Jang Taera at sinabi ang isang nakakagulat na sikreto. Lumalabas na noon, hindi talaga nagkaroon ng T-love at first sight si Kim Yong-ko kay Oh Wan-so. Dahil noon, may isang sikat na aktres na namatay sa kanyang kama. Sa takot na maapektuhan ang reputasyon ng kanilang pamilya, pinakasalan niya si Oh Wan-so na isang ambasador ng kawanggawa. Akala ni Jang Taera, pagkatapos niyang sabihin ito akala niya ay luluhod si Oh Wan-so at iiyak sa pagkabigo. Ngunit hindi niya inaasahang tatalikuran lang siya nito at aalis. Hindi ka ba magdidiborsyo? Talaga bang hindi ka magdidiborsyo? Gusto mo bang maging kabit habang buhay? Pagkatapos nito, pumunta si Jang Taera para hanapin ang chairman at ikinuwento sa kanya ang nangyari kanina. Alam ko na, iisipin ko kung paano ito haharapin. Ano ang balak mong gawin? Bakit? Kailangan ko pa bang magulat sa'yo? At, wag mo nang tawaging ate ang babaeng iyon. Napakalapit ninyo. Ano ang dapat kong itawag sa kanya? Dapat mong tawagin siyang madam. Ngayon, lumabas ka na. Kinabukasan, nagsimulang gumawa ng eksena ang chairman. Kinuha niya ang anak ni Kim Yong-ko at Jang Taera, at tinawag din niya ang kanyang pangalawang anak na lalaki, na balak kumuha ng larawan ng buong pamilya. Nang gabing iyon, nang makita ni Oh Wan-so ang eksenang ito, galit siyang umalis. Pumunta si Oh Wan-so para tanungin ang chairman kung ano ang ibig niyang sabihin. Lumalabas
na noon, dahil nagkaroon ng insidente ang anak ni Oh Wan-soo, at sa takot na maapektuhan ang korporasyon, sinabi niya sa labas na nag-aaral na ang bata sa Switzerland. Kung ngayon ay ilalabas ng chairman ang larawan ng buong pamilya sa publiko, tiyak na makikilala ang kanyang anak sa labas bilang anak ni Oh Wan-soo, at mula noon ay magiging tagapagmana siya ng pamilya, gagamitin ito para kontrolin si Oh Wan-soo. Sa puntong ito, napilitan si Oh Wan-soo na walang ibang pagpipilian, kundi makipaglaro at magpakuha ng litrato ng pamilya kasama sila. Lubos na nasiyahan ang chairman sa kanyang plano. Ang buong pamilya ay may kanya-kanyang sariling motibo. Pagkatapos nito, mayabang na lumipat si Jang Taera at ang kanyang anak sa villa ng pamilya at nanatili pa nga sa silid ng anak ni Oh Wan-soo. Galit si Oh Wan-soo at gusto niyang magmaneho para magpalamig. Dahil sa labis na pag-aalala, muntik nang mabangga si Oh Wan-soo sa isang truck. Sa sandaling iyon, dumating si Seo Do-yeon. Gusto ni Oh Wan-soo na paalisin siya sa sasakyan. Gusto lang niyang maglibot ng mag-isa. Ngunit iginiit ni Seo Do-yeon na kailangan niyang samahan siya para sa kanyang kaligtasan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating si Oh Wan-soo sa isang dalampasigan. Naglakad siya ng nakayapak sa buhangin. Hindi niya alam kung ang kanyang naiisip ay ang kanyang namayapang anak na lalaki o kung pinagsisisihan niya ang pagpapakasal sa pamilyang ito na puno ng paglalabanan ng kapangyarihan. Pagkatapos ng paglalakad sa dalampasigan, bumuti ang pakiramdam ni Oh Wan-soo. Nang punasan niya ang buhangin sa kanyang mga paa gamit ang tuwalya, hindi na nakatiis si Seo Do-yeon. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa, itinaas ang paa ni Oh Wan-soo at nilinis ito para sa kanya. Pagkatapos ay inalalayan niya itong isuot ang kanyang sapatos. Ang gawaing ito ay nagpakaba sa puso ni Oh Wan-soo, ngunit hindi siya nagsalita upang pigilan ito. Pagkatapos, sinabi niya kay Seo Do-yeon na hindi pa rin siya lubos na naniniwala sa kanya, maliban kung makakuha siya ng ebidensya o mahanap ang salarin. Pagkatapos nito, pumunta si Oh Wan-soo sa kanyang pribadong villa, ngunit hindi niya inaasahang naroon din si Kim Yong-ko. Hindi nahulaan ni Oh Wan-soo kung bakit siya naroon at si Seo Do-yeon ay tanging makapaghihintay lamang sa labas. Ikinuwento ni Kim Yong-ko kay Oh Wan-soo na talagang love at first sight ang naramdaman niya para dito at ang babaeng bituin ay isang aksidente lamang. Pagkatapos ay hiniling niya na magkaroon ng anak kay Oh Wan-soo, kaya nagkaroon ng eksena sa simula ng video. Kinabukasan, lumapit si Jang Taera kay Kim Yong-ko upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ngunit pinigilan siya ng security guard at sinabi, may bisita sa loob. Hindi naman ito ang unang beses, di ba? Binuksan ni Jang Taera ang pinto at pumasok sa silid ni Kim Yong-ko. Hindi pa gising ang dalawa, ngunit hindi siya nataranta. Mahina niyang ginising ang natutulog na babae. Bilisan mo, magbihis ka na at umuwi. Ikaw ay isang ilay, ako ang pangalawang asawa niya. Nang magising si Kim Yong-ko tanghali na, agad siyang tinanong ni Jang Taera, gusto pa ba ni Oh Wan-soo ng isa pang anak? Sa pagkarinig nito, nagpakita ng pagkasuklam si Kim Yong-ko. Sa tingin mo ayaw niya? Sa katunayan, walang masamang intensyon si Jang Taera. Wala siyang pakialam kung gaano karaming kabit si Kim Yong-ko. Wala rin siyang galit kay Oh Wan-soo. Gusto lang ni Jang Taera na maging tagapagmana ang kanyang anak, kundi para lamang maging tagapagmana ng pamilya ng mayayamang angkan. Kasabay nito, dumating si Seo Do-yeon sa training camp ng mga bodyguard. Ipinakilala siya ng kapitan bilang bagong team leader ng team. Pagkatapos nito, iniling niya kay Seo Do-yeon na ipakita ang kanyang kakayahan. Isang bodyguard na may mahusay na kakayahan sa pisikal ang lumabas para hamunin siya. Malinaw na siya ang kinikilalang pinakamalakas dito. Sa ilang galaw lamang, natalo niya ang dating bodyguard. Hindi nagulat ang kapitan. Sa sandaling iyon, walang sinuman ang nangahas na magsalita. Ngunit ang natalong bodyguard ay tumayo at gustong magpatuloy sa paglaban. Dahil ang paggamit ng baril ay hindi ang kanyang espesyalidad. Ang boxing ang kanyang pinakamahusay na kasanayan. Akala niya ay patuloy na itutumba ni Seo Do-yeon ang bodyguard. Ngunit hindi inaasahan, biglang ipinakita ng dating bodyguard ang kanyang tunay na lakas. Ngunit naging cool lang siya sa loob ng 3 segundo at natumba na naman. Gusto pa ring lumaban ng dating bodyguard. Ngunit sa harap ng ganap na lakas, wala lang itong silbi. Sa huli, natalo pa rin siya tulad ng inaasahan. Mukhang hindi basta-basta ang pagiging bodyguard ng isang mayaman. Kaya't magpatuloy na lang tayo sa pag-edit ng video ng tahimik. Dito naman, nagsisimula pa lang ang digmaan sa pagitan ng biyenan at manugang. Akala ng biyenan na sa paglalabas ng sikreto ng anak sa labas ng kanyang anak, mangunguna siya. Ngunit hindi niya inaasahan na agad na nagpatawag si Oh Wan-soo ng press conference. Akala ng lahat ay gusto niyang linawin ang issue sa anak sa labas, ngunit ang mga salitang sasabihin ni Oh Wan-soo ay, kaya't lahat ay nakatingin ng nakanganga. Sa totoo lang, siya ang anak ng aking yumaong biyenang lalaki. Ano? Siya ang anak ng yumaong Chairman Kim Joo-ro na kilala ninyo. Sa pagkarinig ng balitang ito, lahat ay nagulat. Tumawa ang biyenan ng hindi makapaniwala. Samantala, baliw nang umiti si Kim Yong-ko. Umiti ang kapatid niya na parang may alam. Ngunit ang pinakagalit ay ang mag-inang Jang Taera. Lihim siyang nagkaanak kay Kim Yong-ko, ngunit walang dahilan na siya ay naging anak sa labas ng ama ni Kim Yong-ko. Alam niyang magulo ang buhay ng mayayamang pamilya, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kagulo. Pagkatapos nito, pumunta si Oh Wan-soo para hanapin ang kanyang biyenan. Alam din niya na hindi niya maiiwasan ang mapagalitan. Muling nag-away ang mag-ina. Ang chairman, na biyenan ni Oh Wan-soo, ay gustong bawiin ang kumpanya mula kay Oh Wan-soo. Ngunit ayaw ni Oh Wan-soo na maging kasangkapan sa money laundering ng kanyang biyenan ang kumpanya na pinaghirapan niyang gawing charity. Kaya't binalaan ni Oh Wan-soo, kung pipilitin pa rin nilang bawiin ang kumpanya, gagawin niyang internasyonal na organisasyon ang kumpanya.
kumpanya. Walang magawa ang biyenan dahil sa kapakanan ng pamilya, kaya napilitan siyang magtiis sa laban na ito. Sa ngayon, si Oh Wan-so ang nangunguna, ngunit madali bang susuko ang matandang babae na ito? Kinabukasan, si Jang Taera at ang kanyang anak ay pinayagang tumira sa villa tulad ng kanyang kagustuhan. Dapat kang maging magalang sa isa pang biyenan. Alam ko na po, siya ang kabit ng aking yumaong asawa. May karapatan siyang manirahan sa bahay na ito. Ipasok mo sila sa kwarto. Naku, nahihiya ako, nanay. Hindi pala, dumating sina Jang Taera at ang kanyang anak na nagpatahimik sa lugar na pinakamahalaga sa pagiging magalang. Hindi na alam kung ano ang dapat tawagin. Kinagabihan, si Oh Wan-so ang kusang lumapit kay Seo Do-yeon. Nag-jogging ang dalawa sa gabi, ngunit hindi pa sila nakakalayo. Biglang tinanong ni Oh Wan-so si Seo Do-yeon, "Kawaawa ba ako?" Ang kabit ni Kim Yong-kook ay dinala ang kanyang anak sa bahay. Sa puntong ito, nagtanong si Seo Do-yeon, "Bakit ka nagtitiis ng ganoon? Hindi siguro dahil sa pera, di ba?" Sa puntong ito, ibinunyag ni Oh Wan-so ang isang sikreto upang protektahan ang kumpanya. Dahil bago pumanaw ang kanyang biyenang lalaki, ipinagkatiwala niya ang pinakamahalagang kumpanya kay Oh Wan-so at sinabihan siyang huwag na huwag magdidiborsyo, at kung magdidiborsyo man, kailangan niyang ibigay ang kumpanya. At kailangan ding hintayin ang araw na mabunyag ang katotohanan. Bagamat hindi naintindihan ni Oh Wan-so kung anong katotohanan ang tinutukoy ng kanyang biyenan, ginawa pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ang kumpanya. Sa puntong ito, galit na kinuwestiyon ni Seo Do-yeon si Oh Wan-so, "Gusto mo bang mamatay? Ang salari na pumatay sa kaibigan ko noon ay nasa pamilyang iyon ngayon. Anong sinasabi mo? Nandyan na ba si Id? Hindi ba ilang buwan na ang nakakaraan, may namatay na Korean police?" Ginawa yan ni Ella. "Narinig kong may trabaho na naman sa Manila ngayon." "Saan?" "Sa Mandini Food Street." Kumilos si Ella ng mag-isa. Lumabas na ang taong gumawa nito kay Oh Wan-so at pumatay kay Joo-hee ay iisa at nasa pamilya nila. Inimbestigahan ni Joo-hee ang pagkamatay ng dating chairman. Kaya siya namatay. Ngayon lang nalaman ni Oh Wan-so na hindi simple ang pagkamatay ng kanyang biyenan. Kinabukasan, dumalo si Oh Wan-so at ang kanyang biyenan sa isang grand opening party. Ngunit hindi nila inaasahang nagkasalubong ang dalawang palaging nag-aaway. Akala ng biyenan ay maghahanap siya ng gulo. Ngunit nang makita niya ang mga reporter doon, napilitan siyang magpigil. Ngunit sa huling bahagi, kinailangan pa rin nilang magkunwaring malapit sa isa't isa para sa litrato. Galit na pumunta ang biyenan sa judo dojo. Bagamat matanda na siya at mahina, mahusay pa rin siya sa pakikipaglaban. Tinalo niya ang lahat ng tao at ang mga taong ito ay nagbigay daan sa kanya. Sa puntong ito, napili niya si Seo Do-yeon na nakatayo sa labas at nagmamasid. Hindi madaling kalaban ang lalaking ito. Sa pagpasok pa lang niya, ibinagsak na niya ang matandang babae. Sa isang iglap, nagulat siya. Ngunit lubos siyang nasiyahan sa gwapong si Seo Do-yeon. "Huwag kang gumalaw, magpahinga ka muna." Pagkatapos, pumunta siya para hanapin si Oh Wan-so. Magsisimula na ang kanyang paghihiganti. Ang taong nasa larawan ay ang ina ni Oh Wan-so na mahigit 15 taon nang hindi niya nakikita. Sa puntong ito, halos wala ng buhay ang kanyang ina. Agad na sumunod si Oh Wan-so sa address papunta sa mental hospital. Ito ang lugar na pinatayuan ng biyenan ni Oh Wan-so para sa kanyang ina. Hiniling ni Oh Wan-so na makita ang kanyang ina ng pribado, ngunit hindi niya inaasahang makakakita siya ng nakakagulat na eksena. Dumating na ang pinakanakakakilig na bahagi ng pelikulang Red Swan. Ang masamang biyenan, para lang makontrol ang kanyang manugang, ay hindi nagdalawang isip na ikulong ang tunay na ina ni Oh Wan-so ng mahigit 15 taon. Sa muling pagkikita ni Oh Wan-so at ng kanyang ina pagkatapos ng maraming taon. Bagamat hindi na malinaw ang pag-iisip ng ina, nang makita niya si Oh Wan-so, sinabi pa rin niya ang mga salitang humihingi ng tawad sa loob ng maraming taon. Ngunit bago pa makapag-react si Oh Wan-so, pumanaw na ang kanyang ina. Ang biglaang pagkabigla ay nagpatalo kay Oh Wan-so. Alam niyang ito ang paghihiganti ng kanyang biyenan. Gusto ni Oh Wan-so na bigyan ng maayos na paalam ang kanyang ina, ngunit pinigilan siya ng kanyang biyenan na dumalo sa pamamaalam at pinilit siyang mag-sign ng kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong kinabukasan. "Kung hindi magtagumpay ang proyektong ito, baka lihim kitang paalisin, tulad ng iyong ina. Ang iyong kapatid ay hindi rin exempted." Nakita na ni Oh Wan-so ang kapangyarihan ng kanyang biyenan. Kinabukasan, ngumiti na lang siya at lumabas para sa hapunan. Tinutulungan ang kapatid ng kanyang asawa na palawakin ang Chinese market. Ngunit pagdating pa lang niya sa bahay, pinatay niya ang kanyang telepono at tinawag si Seo Do-yeon upang dalhin siya sa isang lugar. Bumalik si Oh Wan-so sa dating nilang tirahan, dala ang urna ng kanyang ina. Dati, galit siya sa kanyang ina na kinuha ang lahat ng kanyang pera at nilustay sa kasino. Ngunit ang tagumpay ni Oh Wan-so ngayon ay dahil din sa pagtuturo ng kanyang ina. Unti-unti niyang binitawan ang galit sa kanyang ina at sinabi kay Seo Do-yeon na dati siyang may anak na lalaki. Ngunit dahil sa abala sa trabaho, nagkaroon ng aksidente at namatay ang bata. Upang aliwin si Oh Wan-so, hinayaan siya ni Seo Do-yeon na sumandal sa kanyang balikat at umiyak. Ngunit ang eksena ng kanilang dalawa na magkasama ay nakuna ng litrato. Kinagabihan nang bumalik ang dalawa, binugbog si Seo Do-yeon. "Ano ang pangunahing responsibilidad ng isang bodyguard? Ano ang ginagawa mo? Humihingi ako ng tawad. Tinanggal ka na sa trabaho. Hindi naman matiis
tinitiis ng chairman na tanggalin si Seo Do-yeon. Pagkatapos, sinabihan niya ang pinuno ng security team na huwag pansinin ang sinabi ng vice chairman. Pumasok si Oh Won-soo sa silid ng mga bodyguard. Walang pakialam sa kanyang dignidad para lang tanungin si Han Sang-il kung nasugatan ba siya. Ngunit hindi niya inaasahang hinila siya ni Seo Do-yeon sa silid. Pumayag ka bang maging babae ko? Bakit kailangan kong mamuhay ng ganito kahirap? Sa huli, bakit? Kahit sa araw ng pamamaalam sa aking ina, kailangan ko pa ring magtiis ng ganito. Gagawin kitang lalaki ko. Mangyaring maging akin ka para lubos akong magtiwala sa iyo. Kailangan kita. Hindi ba't sinabi mo na ang taong nagdulot ng kapahamakan sa kaibigan mo at ang terorista na nasa Manila ay isa? Tama ba? Ipakita mo sa akin ang ebidensya para makapaniwala ako sa iyo. Sa kabilang banda, sinampal ng chairman ang kanyang anak at galit na kinuskos ang dibdib nito. Ikaw na tanga, ikaw na hangal. May kabit ka sa labas, kaya naghihinala ka sa iba. Ano? Sinabi ko na sa'yo, sinamahan niya ang kanyang ina sa cremation. Natatakot ka ba na magtaksil ang iyong mahusay na asawa sa bodyguard? Hindi ka ba't guilty kaya ka naghihinala sa kanya? Pinagsabihan ng chairman si Kim Yong-kook na huwag ibunton ang galit niya sa bodyguard sa harap ng lahat at ilagay sa mahirap na sitwasyon si Oh Won-soo. Kahit paano, nasa kamay pa rin niya ang kumpanya at sa loob ng kumpanya, mayroong napakaraming maruming gawain na kanilang ginawa. Kung isang araw ay ibunyag ni Oh Won-soo ang lahat, mawawalan si Kim Yong-kook ng karapatan sa pagmamana ng kumpanya, kaya plano niyang tulungan si Oh Won-soo. Kung hindi siya mawawala, hayaan siyang tulungan. Ngunit naunahan ni Oh Won-soo ang lahat upang sirain ang negosyo ng kapatid ng kanyang asawa. Sa araw ng paglulunsad ng bagong produkto ng kalabang kumpanya, kinatawan niya ang isang katulad na produkto ng makeup na nagtagumpay na nagpahirap sa produkto ng kumpanya ng kapatid ng kanyang asawa na makilala. Agad na tumakbo ang buong pamilya ng kapatid ng kanyang asawa sa chairman, gumawa ng malaking gulo at humingi ng makatwirang paliwanag. Bilang resulta, sinabi ni Oh Won-soo na dahil wala siyang sapat na pera para maglipat ng bakuna sa Africa, gumawa siya ng advertisement na nagpakaba sa kanyang hipag. Hoy, Oh Won-soo, alam mo ba na ang asawa mo at ako? Orihinal na inihanda ang isang kasal, ngunit sumiping siya sa isang artista na humihitit ng harina. Tapos namatay ang babae. Sino ang nakakaalam? Baka isa rin siyang adik, kaya kinansela ng mga magulang ko ang kasal. Hindi ka pa rin tatahimik. Mama, pakiusap, ayusin mo ito. Isang mahirap na tulad mo ang nagmamayabang. Ano? Lumabas ka. Tumayo ka. Baliw na walang silbi. Ang isang asawa na iniinsulto ng kanyang asawa, ngunit hindi makaimik. Binalaan niya si Oh Won-soo na asikasuhin agad ito. Ngunit ang kanyang pangit na ugali ay hindi ikinatuwa ng kuya niya. Nagkapikunan ang dalawang magkapatid at muntik ng magsakitan. Sawa na ang chairman sa kanilang mga pinaggagawa. Tingnan niyo kung ano ang ginagawa ng mga ito. Ito ang patalastas na kinuna ng direktor at narinig kong mabilis na naubos ang produkto. Paano siya naglakas loob na gawin ito? Siguro gusto niyang pigilan ang Cosmo na mamuhunan sa ating duty-free shop para hadlangan ang ginagawa mo. Ngunit gusto na ba nilang mawala ng tuluyan? Sinaktan ni Oh Won-soo ang damdamin ng chairman. Di nagtagal, pauwi na siya nang biglang lumitaw ang ilang drone sa himpapawid. Naramdaman ni Seo Do-yeon ang panganib at sinubukang umiwas upang maiwasan ang mga usok na bomba, ngunit malupit ang kalaban. Umikot-ikot ang mga drone sa himpapawid. Sa huli, sumabog ang sasakyan. Kinumpirma ng salarin na walang gumagalaw sa loob ng sasakyan at pagkatapos ay umalis siya sa pinangyarihan. Ngunit pagkaalis niya, nagkamalay si Seo Do-yeon. Hirap siyang gumapang palabas ng sasakyan. Nang makita niyang malapit nang sumabog ang sasakyan sa pangalawang pagkakataon, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang yakapin si Oh Won-soo at ilabas siya mula sa sasakyan. Ang babaeng negosyante ay nagpapalit ng kasama sa kama gabi-gabi. Ngunit sa gabing iyon, hindi sinasadyang sinira ng kanyang anak ang kanyang magandang gabi. Hindi lamang siya hindi nataranta, kundi malamig pa niyang tiningnan ang kanyang anak at pinagbilinan na huwag kailanman magsumbong sa kanyang ama, nang hindi nalalaman na ang kanyang kilos ay nagdulot ng hindi na mababawing pinsala sa kanyang anak, lalo na nang malaman niyang nagkaroon sila ng kapatid. Ang titig ni Kim Yong-kook ay puno ng pagpatay. Kasabay nito, ang naghahabol kay Oh Won-soo ay ang babaeng bodyguard na ipinadala ng chairman upang protektahan siya. Hindi lang niya inaasahan na ililigtas si Oh Won-soo ni Seo Do-yeon upang maalis ang problemang ito. Sinubukan ng babaeng bodyguard na gumawa ng hakbang kay Seo Do-yeon habang walang nakakapansin, ngunit bago pa siya makakilos, sumugod na si Kyung-soo. Sinunod niya ang utos ng kanyang asawa upang kumpirmahin ang kaligtasan ni Seo Do-yeon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng inggit. Pagkaalis ni Kyung-soo, binalak ng babaeng bodyguard na magpatuloy sa kanyang plano, ngunit nang tumingala siya, nakita niya ang kamera sa kisam. Kinailangan niyang ihinto ang misyon na nabigo. Humihingi siya ng paumanhin. Sa kabilang banda, tinawag ng chairman ang vice minister ng pulisya sa bahay at hinimok itong bilisan ang paghuli sa salarin. Pinaabunan niya ang kanyang manugang. Pinakamainam kung siya ay masusunog. Ngunit nang ihatid ang vice minister, palihim na inilagay ni Han Sang-il ang
isang sobre sa kanya, umaasang ang malaking problema ay magiging maliit at ang maliit na problema ay mawawala. Ang dahilan na ibinigay niya ay bawat malaking insidente na kinasasangkutan ni Oh Wan-soo ay nakakakuha ng atensyon ng publiko na malaki ang epekto sa stock ng kumpanya. Ako ang bahala dito, walang problema. Pagkagising ni Oh Wan-soo, nakita niyang malubha ang pinsala ni Seo Do-yeon dahil sa pagliligtas sa kanya. Lubos siyang nalungkot. Sa sandaling ito, ganap na itinuring nila ang isa't isa bilang kasama sa buhay. Sa kabilang banda, palihim na binigyan ni Kyung-sok ang pinuno ng security team ng pera. Sinabihan siyang dalhin ito sa lumang lugar, tulad ng dati. 70,000 lahat-lahat. Pumunta ka sa Incheon, sa 8 Seongbok. Tama, naiintindihan ko. Mabilis na sinabi ni Han Sang-il sa chairman na palihim na naglilipat ng pera si Kim Yong-kook sa ibang lugar. Mukhang nagbukas pa siya ng mga 100 account at nagdeposito ng tig 1 bilyong won sa bawat isa. Hayaan mo na, marahil mayroon siyang kailangan na pera ngunit ayaw niyang malaman ko. Ngunit mukhang nakikipagtransaksyon siya sa isang mapanganib na tao. Hindi ko alam kung ito ay lihim na pera lamang o may iba pa siyang balak. Sinabi ng chairman sa kanya na huwag makialam dito. Unahin muna ang subsidiary ng pangalawang anak. Kakausapin ko siya, hindi niya gusto ang kumpanya at ayaw din niya ang duty-free shop. Anong gusto niya? Hindi ko alam kung sino ang kinopya niya sa pagiging gahaman. Kaya pala, anak siya ng dalawa. Nang maintindihan ni Han Sang-il ang ibig sabihin ng chairman, agad siyang nagpakita ng masamang tingin. Agad na umiwas ang chairman. Gusto sanang kausapin ni Han Sang-il ang kanyang anak, ngunit gusto lang niyang humingi ng tawad si Oh Wan-soo sa kanya. Ano ang mahalaga doon? Baka iniisip mo walang mahalaga, pero sa akin, mahalaga iyon. Hindi maitatago ang pinagmula ng isang tao. Isang simpleng batang babae na nagpulot ng bola, paano siya pipili? Sa araw na naglabas ang iba ng bagong produkto, inokupa niya ang ere. Ang pinagmula ng isang tao ay dapat sundan sa ilang henerasyon. Ang lolo mo, si Seo Ji-yeon, noon ay, siya ang nagbebenta ng peking makeup. Baliw ka ba? Sino ang tinatawag mong Seo Ji-yeon? Ngunit si Oh Wan-soo ay hindi madaling humingi ng tawad. Nawala ng pag-asa si Han Sang-il sa kanilang dalawa. Biglang naramdaman ng pangalawang anak na masyado siyang nainis. Maagang namatay ang kanyang ama at mas gusto ng kanyang ina ang panganay na kapatid. Ngayon, ang kumpanya na namanan niya ay ginagamit din upang tulungan ang kanyang panganay na kapatid na maglaundering ng pera. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding kahihiyan kay Han Sang-il. Sa totoo lang, palagi niyang inihahanda ang kinabukasan ng kanyang anak. Hindi lang naintindihan ng kanyang anak ang kanyang paghihirap. Anong kayabangan ng isang maliit na abogado? Hindi. Ayaw ko rin. Matapos makansela ang kasal ninyo ni Kim Yong-kook, ang tiyuhin ang nagkonekta sa atin. Kinumbinsi niya ang nanay ko. Hello, Kuya Lin, pababa na ako. Lumabas ka at sagutin mo ang tawag. Tinakot mo ako hanggang sa mamatay ako. Baliw ka ba? Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Pinikit ko na ang aking mga mata kaya maghinay-hinay ka. Anong ibig mong sabihin? Hayagan ang pangangalo niya ng kanyang asawa, ngunit hindi siya naglakas loob na magalit. Walang pinsala si Oh Wan-soo nang bumalik siya sa bahay. Kahit ang kanyang biyenan ay hindi maiwasang mamangha. Napakaswerte mo talaga. Ayos pa ba ang bodyguard? Malubha ang kanyang sugat. Sa ngayon, nagpapagaling pa rin siya. Nang yakapin kanya ng ganoon, bakit nila ginawa iyon? Dahil lang sa mataas na sweldo na natanggap nila mula sa atin. Mabibili ba ng pera ang buhay ng isang tao? Natural naman, hindi mo ba alam? Kaya ba ang nanay ko ay bumili ng buhay ng iba? Nanahimik ang chairman at hindi nagsalita. Kinagabihan, dala ang isang bote ng alak, kumatok siya sa pinto ng silid ni Han Sang-il. Nakita ito ni Kyung-sok at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Naalala niya noong bata pa siya, madalas niyang nahuhuli ang kanyang ina na kasama si Han Sang-il. Nandidiri si Kim Yong-kook. Hanggang ngayon, puno pa rin siya ng pagkamuhi. Sa kabilang banda, simula nang umuwi si Oh Wan-soo, palihim na niya tinititigan si Seo Do-yeon. Nang akala niyang malapit na siyang mahuli, mabilis siyang nagtago sa likod ng haligi ng bato. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, palihim na pumasok si Oh Wan-soo sa silid ni Seo Do-yeon. Sinabi niya kay Seo Do-yeon na ang orihinal na aklat ng kumpanya. Maaaring nasa silid aklatan ni Han Sang-il ang orihinal na aklat ng kumpanya at umaasa siyang makuha mo ito para sa kanya. Nagkatinginan sila ng buong pagmamahal at pinayuhan ang isa't isa na maging maingat sa bahay na ito. Kinabukasan, iniiwasan ni Seo Do-yeon ang saklaw ng kamera at naghandang pumasok sa silid ni Han Sang-il. Ngunit naglagay siya ng fingerprint password sa pinto. Biglang naalala ni Seo Do-yeon na laging gumagamit si Han Sang-il ng lip balm. Kaya, pumasok siya sa kusina at nakita niya ang baso na madalas niyang gamitin. Matapos makuha ang fingerprint dito, gumawa si Seo Do-yeon ng isang modelo at matagumpay na nagamit ito upang buksan ang pinto ng silid ni Han Sang-il. Ngunit hindi pa nagtatagal si Seo Do-yeon sa loob nang mahuli siya ng babaeng bodyguard. Agad niyang ipinagbigay alam ito kay Han Sang-il. Ngunit pagdating ni Han Sang-il sa bahay, nakatakas na si Seo Do-yeon at bitbit ang mga talaan mula sa silid. Bago pa makakilo si Oh Wan-soo, sumugod na ang isang grupo ng mga tao. May dalang search warrant at arrest warrant. Ang inaresto ay ang kapatid ni Oh Wan-soo. Narito na ang pinakasukdulang bahagi ng Red Swan. Ang masamang biyenan na gustong paalisin ang kanyang manugang ay nagpanggap na inayos na magkasama sila ng bodyguard
bodyguard sa labas, balak gumawa ng chismis na nagtataksil sila sa kanilang mga asawa. Gusto pa nga niyang palihim na patayin ang kanyang manugang at pagkatapos ay isisi ito sa bodyguard. Hindi pa nagtagal, ang kapatid ni Oh Wan-soo ay kinulong ng prosekusyon dahil sa korupsyon at ang nagsumbong ay ang pangalawang anak. Galit siya dahil si Oh Wan-soo ay umakyat sa itaas at nagpakita ng kapangyarihan sa kanya. Kaya gusto niyang turuan ng leksyon ang kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang marahas na kilos ay ikinagalit ni Han Sang-il dahil hawak ng kapatid ni Oh Wan-soo ang sikreto ng Hyun Group. Kapag nag-away sila, magkakaproblema ang Hyun Group. Upang linisin ang gulo ng kanyang anak, kinailangan ni Han Sang-il na makipagkita sa kapatid ni Oh Wan-soo at tanggapin ang lahat ng kanyang kahilingan. Basta't may karapatan akong magdeposito at mag-withdraw ng pera sa peking account sa ilalim ng aking pangalan, ayos na. Sapat na ba iyon? Nagbukas kami ng 550 peking account. May listahan ako ng lahat ng account na iyon. Iyon ay isang bomba na magtatapos sa kanyang buhay. Ang pinakamasamang sitwasyon ay isang nakabiting sentensya. Pakiusap, piyansahan mo ako para makapag-imbestiga ako ng hindi nakakulong. Hindi rin madaling kausap si Han Sang-il. Sinadya niyang ibunyag na kinuha ng bodyguard ni Oh Wan-soo ang mga talaan ng kumpanya mula sa kanyang silid upang sirain ang relasyon ng magkapatid. Sinabi niya na posibleng ang bodyguard ang nagsumbong tungkol sa suhol. Pagkarinig nito, nag-isip ng malalim ang kapatid ni Oh Wan-soo. Nang makipagkita si Han Sang-il sa chairman, hindi niya ibinunyag na ang pangalawang anak ang gumawa nito, bagkus ay itinuro niya lahat kay Seo Do-yeon at sinabing kinuha niya ang mga talaan mula sa kanyang silid at posibleng siya ang nagsumbong. Mabilis na tinawag si Oh Wan-soo sa silid aklata ng chairman at tinanong kung ano ang relasyon niya sa bodyguard. Nagalit si Oh Wan-soo nang marinig niya ito. Tinanong niya ang kanyang biyenan kung bakit siya tinatanong ng ganoon. Ipinakita niya ang larawan nilang dalawa na magkayakap. Hindi ka sasagot, ano ang relasyon niyo? Ikaw ang nag-udyok sa kanya? Sinabi mo sa kanyang kunin ang orihinal na aklat para sa iyo. Baliw ka, ngunit ang larawang ito ay isang pagkakamali lamang. Dapat mong malaman, kinunan ang larawang ito sa araw na ibinaba ko ang abo ng aking ina sa dagat. Nang oras na iyon, halos hindi na ako makatayo. Isa lamang siyang bodyguard. Inutusan ng chairman na agad na tanggalin si Seo Do-yeon. Ngunit tuwing maiisip niyang hawak pa ni Seo Do-yeon ang aklat, gusto na niyang patayin ito. Chairman, paano mo gustong panagutan ito? Baliw ka na yata. Kung hindi, bakit mo hahayaan ang isang lalaki na hawakan ang mga talaan ng kumpanya? Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa aklat na iyon? Akala mo ba ang bagay na ito ay magpapahirap sa kapatid mo habang buhay? Paano? Hindi iyon mangyayari. Siguradong hindi siya ang nagsumbong. Hindi iyon mangyayari. Nagtitiwala ako sa kanya. Ang bilis ninyong nahulog sa isa't isa, ha? Baliw na babae na nahumaling sa lalaki. Gusto ng babaeng ito na pabagsakin ang aking pamilya. Manahimik ka, chairman. Matagal ko nang natanggap ang larawang iyon. Ang larawan mo at ng pesting bodyguard na iyon na magkayakap. Nang oras na iyon, naisip ko, tama. Nagbayad ka lang para paglaruan ang katawan niya. Walang problema doon. Basta't walang ibang makakaalam, ayos na. Kaya, hinayaan ko na lang. Nakipaglaro ka sa kanya ng ilang beses at tapos na. Pero, ano ang sinasabi mo? Ikaw ang nag-udyok sa kanyang nakawin ang aklat na ito. Narinig ko na ang lalaking iyon ay nagtapos bilang valedictorian sa Police University. Ang utak niya ay 15 beses na mas matalino kaysa sa iyo. Parang nagbigay ka ng isda sa pusa. Gusto mo bang mag-logout? Sasagutin ko ang kahihinatnan para sa iyo. Paano mo ito susolusyunan? Ngunit si Oh Wan-soo ay naniniwalang hindi si Seo Do-yeon ang nagsumbong. Nakita ito ng chairman at sinabing nababaliw na siya. Kinagabihan, narinig ni Seo Do-yeon ang nangyari at sinisi si Oh Wan-soo na hindi dapat niyang suluhin ang lahat ng panganib. Sinabi ko na sa iyo na huwag mong gawin iyon. Kahit paano, nasa akin ang aklat na iyon. Hindi sila maglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa akin, at hindi rin sila maglalakas loob na tanggalin ako. Mali ka, kaya nilang habulin ka. Poprotektahan mo ba ang iyong sarili? Hindi mo kailangang sabihin sa kanila na ikaw ang nag-udyok sa akin. Ngayon, ang aklat ay naging isang time bomb. Ayaw nilang masangkot ang isa't isa. Gusto ni Oh Wan-soo na kunin ang aklat, ngunit tumanggi si Seo Do-yeon. Kailangan nilang magkaroon ng orihinal na aklat upang harapin ang mga taong iyon. Pagkatapos ay hanapin ang nasa likod ng lahat ng ito na nananakit sa kanila. Dahil sa pagtitiwala sa isa't isa, nagyakapan sila at nagpasya na magtulungan. Ngunit sa sensitibong panahong ito, biglang lumabas sa internet ang isang artikulo na nagsasabing ang kanilang kumpanya ay sangkot sa pandaraya. Ang kumpanya ay pinamamahalaan ng kapatid ni Oh Wan-soo at siya ay kasalukuyang nakakulong. Upang hindi maapektuhan ang interes ng Hyun Group, kailangan agad ng chairman ng mainit na balita upang matakpan ang artikulong ito. Biglang naisip ni Han Sang-il ang isang plano. Sinabi niyang pwedeng gumawa ng chismis na nangangaliwa si Oh Wan-soo sa bodyguard, at pwede rin siyang piliting umalis sa posisyon niya sa kumpanya. Pinag-isipan ng chairman ang reputasyon ng kanyang anak, ngunit ito ang pinakamahusay na paraan sa ngayon. Agad na inayos ng chairman na pumunta si Oh Wan-soo sa Busan upang mamahala sa isang charity event. Walang pag-aatubili na umalis si Oh Wan-soo. Si Seo Do-yeon naman, para maging komportable siya, umupa ng convertible na sasakyan. Nang makarating sila sa dalampasigan, hindi sinasadyang nilipad ng hangin ang panyo ni Oh Wan-soo. Buti na lang, mabilis na binalik ni Seo Do-yeon ito sa lig niya. Ang aksyon na ito ay nagpainit sa atmosfera.
Hindi nila napigilan ang sarili at nagyakapan, ngunit nagbigay lamang ito ng ebidensya ng kanilang pangangalunya. Matapos makuna ng litrato ang kanyang pangangaliwa, nagsimula na siyang kumilos. Ang kanyang target ay si Oh Won-soo lamang. Ang pinangyarihan ng krimen at ang mga pinagbabawal na bagay na may fingerprint ng lalaking iyon, dapat mong tandaan. Hindi ko papayagan na mabigo ka muli. Kasabay nito, naalala ni Han Sang-il na bago namatay ang yumaong chairman, sinabi niya sa kanya na gaano man katagal siya mabuhay, ipapahayag niya ang kanyang huling habilin sa kanyang ika-negatibo 70 kaarawan. Ilang buwan na lang at darating na ang araw. Binalak ni Han Sang-il na bilisan ang pagkuha ng Hyun Group para sa kanyang anak. Kasabay nito, kamakailan ay narinig ng pangalawang anak ang isang lihim na impormasyon. Plinano ng kanyang ina na ipasa ang negosyo sa kanyang panganay na kapatid, kaya napilitan si Kim Yong-kook na makipaglaban. Sa pagkakataong ito, tumawag si abogado Han Sang-il upang makipagkita sa kanya sa gabi. Hindi, kailangan kong umuwi ngayon, hindi maganda ang timing. May kinalaman ito sa buhay mo, kailangan kang pumunta. Sobrang nakakapagod na, wala na akong masabi. Samantala, umakyat sa pader ang babaeng bodyguard na si Seo Ji-eon at nakita na dalawa lang sila sa loob ng bahay, kaya naghintay siya sa labas ng pagkakataon. Nagsimulang magpahayag ng kanilang damdamin ang dalawang tao sa silid. Pansamantala kong isasantabi ang damdamin ko para mas makapag-isip ka ng matino. Ako ang dapat gumawa niyan para mas makapag-isip ako ng matino. Matulog ka ng mahimbing, lalabas lang ako para magpatrolya saglit. Nang magpatrol si Seo Do-yeon, nahatak ang kanyang atensyon ng isang pusa. Habang abala siya sa pagtingin, tahimik na pumasok sa silid ang babaeng bodyguard na si Seo Ji-eon at sinimulang atakihin si Oh Won-soo. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ni Oh Won-soo, kaya nakatakas siya. Ngunit patuloy siyang hinabol ng bodyguard at naghagis ng kutsilyo sa kanya. Makinig ka, tumakas ka sa bintana at lumayo ka hanggat maaari. Agad na nakipaglaban si Seo Do-yeon sa bodyguard. Ngunit may hawak itong kutsilyo, kaya mabilis siyang natalo. Ngunit nang itulak ng bodyguard ang pinto, tumalo na si Oh Won-soo mula sa balkonahe. Agad siyang sinundan ng bodyguard. Walang matakasan si Oh Won-soo at nataranta siyang nagtago sa ete. Nang sa wakas ay makahinga siya ng maluwag, biglang may nakita siya sa itaas niya. Nang halos mawalan na siya ng buhay, dumating si Seo Do-yeon sa tamang oras. Isinugal niya ang kanyang buhay sa laban na ito. Bagamat malubha siyang nasugatan, ginamit pa rin niya ang lahat ng lakas niya para sipain ang mamamatay tao sa tubig. Hindi na naasikaso ni Seo Do-yeon ang kanyang mga sugat. Hirap siyang tumakbo papunta sa kabinang bangka at pinaalis ang yate. Nang magising siya, binenda na ni Oh Won-soo ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ng labanang ito para sa buhay at kamatayan, lalong uminit ang damdamin nilang dalawa. Pagkatapos ay passionately silang naghalikan. Pagka-uwi ni Oh Won-soo sa bahay, nagkunwari siyang walang nangyari. Samantala, labis na nag-alala si Kim Yong-kook nang marinig ang nangyari sa kanya kahapon. Biglang ipinatong ni Oh Won-soo ang kanyang kamay sa hita nito at dahan-dahang gumapang pataas. Hindi mapakali ang kanyang puso. Ngunit nang magising si Oh Won-soo at makita na si Kim Yong-kook ang nakaupo sa tabi ng kanyang kama, nabigo ang kanyang mga mata at ayaw na niya itong tingnan. Nang makita ni Kim Yong-kook na mali ang kapaligiran sa silid, kusa siyang lumapit sa bintana. Nang tumingin siya sa labas, nagtama ang kanilang mga mata ni Seo Do-yeon. Nagkaroon siya ng kutob. Hindi kaya magkasama na kayong dalawa? Dahil hindi ka dumating kahapon, mag-isa ako. Sino ang umatake sa akin? Kumpara sa pagkakakilanlan ng umatake, sino ang nagpadala ng mamamatay tao para atakihin ako? Ito ang tunay na umatake, di ba? Tumakas ang kalaban, wala akong alam. Bagamat malayo na ang loob ng dalawa sa isa't isa. Sa halip, upang mapanatili ang kanilang mapagmahal na imahe sa harap ng kamera, isa sa isang tabi pa rin nila ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at makikipagtulungan sa media para sa pagkuha ng litrato. Ngunit sa isip ni Oh Won-soo, si Seo Do-yeon lang ang laman. Lalo na kagabi nang palitan niya ang benda nito, nakita niya ang lahat ng peklat sa katawan nito. Puno ng sakit ang mga mata ni Oh Won-soo. Sa parehong oras, inanalisa nilang dalawa na kung mamatay si Oh Won-soo, ang pinakamakinabang ay ang kanyang bayaw dahil maaari niyang kunin ang kumpanya ng social welfare nito. Nang maisip ito ni Oh Won-soo, tumakbo siya upang hanapin si Kyung-soo. Pagdating niya, agad niyang tinanong ito, ang bayaw ko ba ay isang anak sa labas? Bakit mo naman naitanong iyan? Mukhang tama ang sinabi ko dahil sa paraan ng pagtatanong mo sa akin. Kaya pala galit si Park Miran kay Kim Yong-min. Hindi pa man nakakapag-react si Kyung-soo, nagpatuloy na si Oh Won-soo sa pagsasalita. Ang pagkamatay ng biyanan ko ay malamang na pinaslang. Ang mga salitang ito ay hindi kapanipaniwala kay Kim Yong-kook. Kasabay nito, nakipagkita si abogado Han Sang-il sa kanyang sariling anak at sinabi sa kanya na sa susunod na buwan, ilalabas ang huling habilin ng namatay na chairman. Ang perang iniwan niya ay mapupunta sa kumpanya ng kapakanan. Kaya naman, inutusan niya itong kontrolin ang kumpanyang ito. Kailangan mong makuha ang perang iyon para magkaroon ka ng pagkakataong manalo laban kay Kim Yong-kook sa hinaharap sa pakikipaglaban sa negosyo. Samantala, galit na galit ang chairman dahil kamakailan ay nahumaling siya sa pagpapaganda sa pamamagitan ng pag-inject ng mamahaling life water. Ngunit sa internet, pumutok sa balita na ang tea life water na ito ay ordinaryong asin lang pala at walang anumang mahiwagang epekto. Na-realize ng chairman na naloko siya ng 300 milyon won. Mababaliw na ako. Pagkatapos maglabas ng galit ang chairman, inutusan niya si abogado Han Sang-il na magsulat ng press release tungkol sa relasyon ni Oh Won-soo at ng kanyang bodyguard. Mas mabuting dagdagan mo pa ng kaunting detalye. Sabihin mong nagkasama na silang dalawa. Ngunit napansin ni abogado Han Sang-il ang reaksyon ni Seo Do-yeon. Yung pesting bodyguard na yun? Bakit
Bakit kaya may galit siya kay Hyun? May isang pulis na namatay, kaibigan niya iyon. Sino ang pumatay sa pulis na iyon? Noong panahong iyon, iniimbestigahan ng pulis na ito ang sanhi ng pagkamatay ng chairman. Sinong Kim Yong-kook? Bakit siya nag-imbestiga? Ibig mo bang sabihin ay pinatay mo siya? May pulis bang umaakyat dito? Nakita mo na ba akong nanakit ng tao? Pero bakit iniimbestigahan ng pulis ang pagkamatay ng asawa ko? Alam ba niyang namatay siya habang nakikipagtali? Anong gagawin natin? Ano ang ibig mong sabihin? Tungkol sa diborsyo ng direktor, nag-aalala ang chairman na mag-iiwan ng malaking halaga ng pera ang kanyang asawa kay Oh Wan-soo sa testamento. Kaya inutusan niya si Abogado Han Sang-il na kumilos agad at pilitin silang magdiborsyo. Paglabas ni Abogado Han Sang-il, nakita niyang ligtas na nakauwi si Oh Wan-soo. Agad niyang binugbog ang bodyguard at sinisi ito sa pagiging pabaya sa trabaho. Kinuha kita mula sa kalye at inalagaan. Bakit ganyan ang lakas ng loob mo? Ang paghawak ng kutsilyo at pagpatay sa isang 53 taong gulang ay wala lang sa iyo. Hindi mo ba naisip ang nanay at mga kapatid mo sa China? Kung hindi mo ito maayos na pamamahalaan, ibabalik kita sa pinanggalingan mo. Nang kumalat ang balita ng pangangaliwa, hindi na makatiis si Yong-min. Kinwestiyon niya ang kanyang ina kung bakit niya ito ginawa, ngunit kunwari ay wala siyang alam. Gayunpaman, mabilis na napansin ni Yong-min ang kanyang masamang pag-arte. Nagpadala ka ba ng tao para subaybayan siya? Hindi lang siya kinuna ng litrato ng lihim, kundi ikinalat din ang balita. Gusto pa sanang magdahilan ng presidente, ngunit sinabi ni Yong-min na hindi siya hihiwalay. Nakita mo ang mga larawan ng pangangaliwa niya at ayaw mo pa ring makipaghiwalay? Si Wan-soo ay hindi maruming babae tulad mo, magos mong mawala. Nagreklamo si Yong-kook sa kanyang ina na hindi na lang sana siya isinilang at hindi na lang niya sana nakita ang pangangaliwa ng kanyang ina. Pagkarinig nito, sinampal ng presidente ang kanyang anak at sinabing napilitan lang siya noon, pinilit ng kanyang ama na maging manugang ng presidente. Pagkatapos ng kasal, mas masahol pa sa baboy at aso ang kanyang naging buhay. Buong araw siyang itinuturing na parang hamak na langgam. Ina, hindi mo na lang sana ako hinayaang mahuli ka na ng gagaliwa. Dapat ay nahiya ka nang mahuli ako. Dapat sinabi mo sa akin na unawain ka at hilingin ang aking kapatawaran. Bakit kailangan mong ipilit na unawain kita? Dahil ikaw ay isinilang ko. Ano man ang sugat sa aking pagkatao, hihingi ako ng iyong kapatawaran. Dapat ay nagpanggap akong itago ang katotohanan, magpanggap na nahihiya, magpanggap na napapahiya. Dapat ay ginawa ko iyon. Ako ang gumawa ng lahat. Sinakripisyo ko ang aking sarili para sa kasal. Ako ang nagdala sa pamilyang ito at sa Hwayne Group sa bagong taas. Ikaw ang magmamana ng Hwayne Group. Ano ang silbi ng lahat ng ito? Nasisira na ako. Ang puso ko ay naging isang maulap na luad. Kahit sa harap ng babaeng mahal ko, hindi ko alam kung paano siya mahalin. Nagiging tanga na ako. Winasak mo ang kaluluwa ko at sinaktan mo ako. Hindi ko kayang mahalin ang babaeng pinakamamahal ko. Ginawa mo akong walang silbi. Ibig mong sabihin, naging tanga ako dahil sa iyo. Naglakas loob ka pang kunan ang mga larawang iyon. Ikaw ang nagpakalat ng mga larawan. Sa tingin mo ay magagawa mo iyon sa akin. Binalaan ni Yong-kook ang presidente na huwag galawin si Wan-soo dahil mahal na mahal niya ito. Parang gumuho ang mundo ng presidente nang marinig niya iyon dahil gusto niyang paalisin si Wan-soo sa bahay. Hindi niya inaasahan na magiging balakid ang kanyang anak. Narinig ni Taera ang buong usapan nilang dalawa. Nag-aalala siyang masisira niya ang anak kung mananatili pa siya sa tabi ni Yong-kook nang wala siyang kinikilalang posisyon. Hindi na siya makakabangon. Kapag lumaki siya, magiging katulad siya ng kanyang ama na kinamumuhian ang kanyang ina. Kaya nanatili siyang gising buong gabi at iniwan ang bahay na iyon kasama ang kanyang anak. Sa kabilang banda, ipinasa ni Abogadong Han ang kapatid ni Wan-soo at sinaway siya na hindi niya dapat isinumbong ang kumpanya sa pandaraya sa Life Water dahil talagang epektibo iyon para sa presidente. Sinabi ng kapatid ni Wan-soo na isa lamang itong babala at patunay na mayroon siyang maraming sikreto ng Hwayne Group. Inutusan niya si Abogadong Han na tulungan siyang gumawa ng isang peking account at ipadala ang lahat ng inilabas na pera sa itinalagang bangko. Masayang pumayag si Abogadong Han, ngunit mayroon siyang isang kondisyon na kailangan niyang makita muna ang orihinal na kopya. Sa lalong madaling panahon, hinanap ng kapatid ni Wan-soo si Do-yoon at hiniling na ibigay ang ledger. Kung mailabas ang ledger na ito, patay ako. Plano mong ipasa sa akin at sa kapatid ko, si Wan-soo, ang lahat ng responsibilidad. Hindi ganoon, nagkakamali ka. Ano, nakita ko na ang ledger. Kung ilalabas ito, uhulihin si Chairman Park. Totoo ba? Hindi mo ba alam? Sinabi niya na siya ay responsable lamang sa pamamahala ng pondo at ang sikreto ng ledger ay nasa ilalim ng ganap na responsibilidad ni Abogadong Han. Agad na naintindihan ni Do-yoon ang intensyon ni Abogadong Han. Hindi lang niya gustong kunin ang Hwayne Group, gusto rin niyang ipakulong ang chairman. Paano ka nakalabas? Malinaw na nasa akin ang ledger. Ano ang pinagkasunduan mo sa kanya? Kinagabihan, lihim na pumasok si Do-yoon sa silid ni Abogadong Han. Noong nakaraan, sadyang nag-install siya ng nakatagong kamera sa isang relo at inilagay ito sa tapat ng safe. Nanonood siya ng video at madaling nakuha ang password ng safe. Sa mga dokumento doon, natuklasan niya na lihim na pinaplano ni Abogadong Han ang kinabukasan ni Kim Yong-min. Nagduda si Do-yoon sa relasyon nilang dalawa.
Pagkaalis ni Do-yeon, pumasok naman si Yong-kook. Direkta niyang kinuwestiyon si Abogadong Han kung siya ang pumatay sa kanyang ama. Ipinahayag ni Abogadong Han na ang dating presidente ay talagang namatay habang nakikipagtalik. Noong panahong iyon, dahil sa pag-aalala para sa karangalan nito, kaya inilipat nila ang katawan sa kanilang bahay. Ngunit naniniwala si Yong-kook na sinaktan niya ang kanyang ama. Dahil hinamak ng aking ama ang iyong anak, kaya mo siya pinatay, tama? May anak ba ako? Maaga nang nalaman ni Yong-kook na ang kanyang nakababatang kapatid ay anak sa labas. Sinasabi mo na matagal na ring alam ng aking ama, kaya niya formal na inihayag ang tiyahin para walang sinuman ang makipag-agawan sa mana. Kung wala siyang iniwan kahit isang sentimos para sa kanyang anak, ang lahat ng stock at peking account ay ipapamana sa akin. Ano ang gagawin mo noon? Magdedemanda ka? Sarcastic na sabi ni Yong-kook na ang lalaking iyon ay isang alipin lamang ng pamilya at kahit ang kanyang anak ay hindi pinapahalagahan. Kahit ang nanay niya ay kinamumuhian ang kapatid niyang iyon. Tama na, paanong magagawa niyang kamuhian ang sarili niyang anak? Iyan ay dahil itinuring ka ng nanay ko na alipin, abogadong alipin. Ang pagiging alipin, ito ay nagbigay sa nanay ko ng malaking kahihiyan dahil nag-anak siya sa isang alipin. Ang patunay na nakipagtalik siya sa alipin ay si Kim Yong-min, hindi ka aamin, tama? Akala mo ba ang anak mong si Kim Yong-min ay hindi alam kung sino ang kanyang tunay na ama? Palaging sinasabi ng mga tao na malalaman ito batay sa kanilang instinct. Pero bakit itinuturing ka rin ni Kim Yong-min na isang hamak na langgam? Alam niyang ikaw ang tatay niya, bakit siya nagkukunwari na hindi niya alam? Dahil kahit ang sarili mong anak ay itinuturing ka na isang alipin. Umalis ka, huwag mong saktan si Wanso. Walang sinuman sa inyo, ikaw man o ang iyong anak ang dapat na galawin si Wanso. Ako mismo ang papatay sa inyo. Matapos babalaan ni Yong-kook si Abogadong Han, kumuha siya ng shotgun at itinutok kay Do-yeon. Anong estado na kayo ni Wanso? Magkasama na ba kayo? Bakit hindi? Para hindi kayo mahiya sa sarili ninyo. Kaya mo bang tumayo sa harap ko ng walang kahihiyan? Ibig kong sabihin, hindi ka nahihiya sa sarili mo. Bakit mo nilalapitan si Wanso? Para mahuli ang taong may kagagawan sa pagkamatay ng kaibigan ko at ang taong iyon ay nasa loob ng Wei. Naniniwala si Do-yeon na may tinatago ang pagkamatay ng ama ni Yong-kook. Kung hindi mawawala ang investigasyon ng pulisya. Naimbestigahan mo na si Kim Yong-min ay hindi tunay na anak ng yumaong presidente. Ang layunin ng kalaban ay kunin ang ari-arian ng yumaong presidente. Ngayon ay isang huling hakbang na lang ang kailangan upang mahuli ang salarin at ma-verify ang iyong hinala. Ngunit hindi matanggap ni Yong-kook ang relasyon mo kay Wanso at sinabi na gusto kanyang patayin. Sa sandaling ito, lumapit si Wanso. Barilin mo ako. Huwag ganito, barilin mo ako, mahal. Minamahal ka ba ng lalaking ito? Minamahal ka rin ba ng lalaking ito? Hindi. Wanso, mag-isip ka ng matino. Nang makita ni Yong-kook na matatag ang relasyon ng dalawa, hindi niya kayang saktan sila. Pagkatapos ng 2 linggo, inihayag ng abogado ng korporasyon ang testamento ng yumaong presidente. Mayroon akong iligal na itim na pondo. 16 na trilyong won at 2 trilyong won sa account. Ano? Gagamitin ko ang 18 trilyong won na ito at idodonate sa Na Welfare Company. Test, ang aking 16 na trilyong won na itim na pondo ay nasa Sely Bank sa Switzerland. Tanging si Wanso lang ang makakakuha ng pera kung siya mismo ang pumunta at pumirma. Sino si Wanso? Narito na ang pagtatapos ng seryeng Red Swan. Nasaksihan ni Wanso ang pagkamatay ng kanyang asawa sa harap ng kanyang mga mata at ang masamang biyenan niya ay nasa bilangguan na. Hindi niya inaasahan na para makuha ang 18 trilyong won na mana, ang mag-ama ay magpapatayan. Matapos ang ilang sandali, matagumpay na minana ni Wanso ang 18 trilyong won na iniwan ng kanyang biyenan. Ang fingerprint ng kamay niya ang password para mag-withdraw ng pera. Hindi man lang nagulat si Yaong Up dito. Sa halip, gusto pa nga niyang ipamana sa kanyang asawa ang perang ito. Nang makita ang masamang intensyon ng kanyang ina at kapatid na lalaki na hatiin ang pera, agad itong tinanggihan ni Yaong-gok. Sinabi niya na ang pera ay pag-aari ni Wanso at natural lang na siya ang maghati nito. Ngunit hindi sumuko si Kim Yong-min, nagkapisikalan ang dalawa ng walang salita. Direktang sinabi ni Yaong-gok na ang kanyang kapatid ay isang ikako at nang tila may napagtanto si Kim Yong-min, pinutol siya ng chairman. Kung naintindihan na nilang dalawa, mamuhay na lang sila ng tahimik sa pagkakabunyag ng kanyang pagiging anak sa labas. Hindi na nagpanggap si Kim Yong-min kung hindi niya makukuha ang perang ito, ibubunyag niya sa media na bago namatay ang kanyang ama, nagtago ito ng lihim na pondo para sirain ang reputasyon nito. Sinabi naman ni Kim Yong-kook na baka pinatay ang kanilang ama. Nagbago ang mukha ni Kim Yong-min nang marinig ito. Lumalabas na noon pa man, nadiskubre na ng kanilang ama ang kanyang pagiging anak sa labas. Nang marinig niyang hindi siya makakapagmana kahit isang sentimo mula sa pamilyang ito, sa galit, ginamit niya ang gintong bara para patayin ang kanyang ama. Para ayusin ang gulo para sa kanyang anak, pinayuhan siya ni Attorney Han Sang-il na umalis kaagad at siya na ang bahalang maglinis ng kalat. Dahil alam ni Kyung Sook ang gawain ng mag-ama, sinadya niyang pukawin si Kim Yong-min para ilabas ang kanyang kahinaan.
Pagdating sa pera, hindi ko hahayaang mahulog sa kamay mo ang pera ng aking ama. Matapos mapahiya si Kim Yong-min, agad siyang pumunta kay Attorney Han Sang-il upang humingi ng payo. Pinapapatay niya si Oh Wan-so at tulungan siyang makuha ang pera. Ngunit labis na nasaktan si Attorney Han na tinatrato siya ng kanyang anak na parang utusan. Samantala, gusto ng chairman na ipamana ang korporasyon sa kanyang panganay na anak kaya't balak niyang gamitin ang kapatid ni Oh Wan-so. Pinapagawa niya itong maglinis ng lahat ng itim na pondo na iniwan ng kanyang asawa. At kapag nasangkot ang kapatid ni Oh Wan-so dito, natural lang na hindi makakaligtas si Oh Wan-so. Dahil si Oh Wan-so ay isang estudyanteng sinanay ni Attorney Han Sang-il, ipinagkatiwala ng chairman sa kanya ang bagay na ito. Ngunit hindi agad bumayag si Attorney Han Sang-il dahil gusto niyang makipagtawaran para mas maraming benepisyo para sa kanyang anak. Kahit papaano ay makakakuha pa rin si Kim Yong-min ng kaunti. Sa puntong ito, labis na nabalisa ang chairman. Minamaliit din niya si Attorney Han mula sa kaibuturan ng kanyang puso at sinabing wala itong utang na loob. Sa kabilang banda, alam ni Oh Wan-so na hindi totoong anak si Kim Yong-min kundi anak ni Attorney Han Sang-il. Kaya't hindi siya makakakuha ng karapatang magmana at tiyak na magtatarget sa mana. Lihim na bumili si Kim Yong-min ng mga shares ng Huyin Group na gusto niyang gamitin para hadlangan ang pamana ng kanyang kapatid. Ngunit labis siyang gumastos sa maikling panahon na nagdulot ng pagkadismaya ng kanyang asawa. Hindi mo matatalo si Kyung Suk. Sa tingin mo, bakit ka ikinasal sa aming pamilya? Dahil gusto ng pamilya mo na itapon ang basura sa amin. Lumalabas ka na. Kung hindi mo babayaran ang pera sa loob ng 3 araw, isusumbong kita sa aking ama. Magising ka. Hindi na matiis ni Kim Yong-min ang pagtingin sa mukha ng kanyang asawa. Determinado siyang makuha ang pera para tingalain siya ng lahat. Samantala, lihim na nakipagkita si Kim Yong-kook sa kanyang anak. Gusto niyang matutong gampanan ang responsibilidad ng isang ama. Sa totoo lang, alam ng anak ang relasyon ng kanyang mga magulang. Hindi lang niya gustong malungkot ang kanyang ina, kaya pinili niyang ibaon ang sama ng loob sa kanyang puso. Nang marinig niyang tinanong siya ng kanyang ama kung sino ang gusto niyang makasama, walang pag-aalinlangan na pinili ng anak ang kanyang ina. Dahil alam niyang maraming kamag-anak ang kanyang ama at siya lang ang kamag-anak ng kanyang ina, gusto niyang manirahan kasama ang kanyang ina at lola. Nang makita ang ginawa ng kanyang anak, labis na naantig si Jang Taera at humagulgol ng tahimik. Napagtanto rin niya kung gaano karumi ang kanyang ginawa para gamitin ang kanyang anak para panatilihin ang kanyang asawa. Samantala, inilabas ni Oh Wan-so ang mga libro at pinahanda si Seo Do-yeon na magtago sa isang sulok at kunan ng video. Ngunit hindi niya inasahan na pagkatapos makuha ni Attorney Han Sang-il ang mga bagay, agad siyang nagpadala ng isang tao upang patayin si Oh Wan-so. Napakabilis ng pangyayari kaya hindi nakakilos si Seo Do-yeon. Nang matauhan siya, sinaksak niya ng kutsilyo ang likod ng mamamatay tao, ngunit nakatakas pa rin ito. Nakuha naman ni Attorney Han Sang-il ang mga libro. Agad siyang tumawag para isumbong ang Huyan Group dahil sa illegal na transaksyon na ang lahat ay napunta sa account ng chairman, kaya nakatanggap siya ng summon mula sa Public Prosecutor's Office. Kasabay nito, natanggap ni Oh Wan-so ang balita ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Lubos siyang nalungkot at hindi alam kung ano ang gagawin. Samantala, magdamag na hinahanap ng chairman si Attorney Han, ngunit umaga na nang siya'y magpakita. Hindi lamang sinisiraan ni Attorney Han ang kapatid ni Oh Wan-so at ibinigay ang ledger sa Public Prosecutor's Office, kundi sinabihan din niya ang chairman na huwag mag-alala at tiniyak na hindi ito magdudulot ng anumang masamang epekto sa kanya. Kaya kumalma ang chairman at sumailalim sa investigasyon ng Public Prosecutor's Office. Kasabay nito, isinanla ni Kim Yong-min ang lahat ng shares sa pangalan ng pamilya ng kanyang asawa. Kinagagalitan niya ang kanyang asawa na nagdulot ng gulo at humingi ng diborsyo. Agad na inihagis ni Kim Yong-min ang kanyang litrato ng pangangalo niya at sinabing ipinakita na niya ito sa kanyang biyenan. Sinusubukan mo akong takutin, gago ka ba? Ikaw na walang kwentang tao, ginawa mo ba talaga akong larawan kahit sa panahon na tayo'y nagmamahalan? Hindi ako makikipagdiborsyo. Hindi kita papayagan na makipagdiborsyo sa akin, Kim Yong-min. At saka, gusto kong isanla ang lahat sa huyan. Kung pipigilan mo ako, wala kang makukuhang isang sentimo. Mali ang pinili mong kalaban. Huwag lang ipakita sa aking ama ang mga litratong iyan, ilabas mo sa media. Ipakita ang mga litratong iyan. Napakayaman ko, ibig sabihin ba ilalaki lang ang nangangaliwa? At ikaw, gagawin kitang pulubi na humihingi ng limos. Nagkamali ka ng kinalaban. Dahil tinulungan ni Attorney Han Sang-il ang chairman na makatakas ng buo. Nagpapasalamat ang chairman at plano niyang iwanan ang kaunting ari-arian kay Kim Yong-min. Ngunit hindi niya inaasahan na gusto ni Attorney Han Sang-il na ipamana ang Huyan Group sa kanyang sariling anak. Nagulat ang chairman nang marinig ito. Sino sa mundong ito ang magbibigay ng kumpanya sa anak ng kanyang kalaguyo? Ako ba ay kalaguyo? Hindi ba? Napakayaman ng pamilya ng asawa ni Kim Yong-min, sapat na iyon. Dahil siya ay anak ng kalaguyo, iyon lang ba ang sapat na dahilan? Kinabukasan, inaresto ng prosekusyon ang chairman dahil sa maling paggamit ng pondo. Nakita lang ng chairman ang totoong pagkatao ni Attorney Han Sang-il. Nang dumalo si Oh Wan-so sa libing ng
kanyang kapatid, biglang ibinigay ng kanyang hipag ang isang EFP drive na naglalaman ng ebidensya ng mga krimen ni Attorney Han Sang-il na nakuha ng kanyang kapatid habang nagtatago sa tabi ng abogado. Si Seo Do-yeon ay pumasok sa bahay ni Attorney Han Sang-il at inilagay ang EFP drive sa kanyang safe. Pagkatapos ay tinawagan siya para iulat. Ngunit nang magsagawa ng paghahanap ang pulisya, napansin ni Do-yeon ang isang nasugatang babaeng bodyguard sa tabi niya. Agad niya itong hinabol. Nang makita niya ang sugat sa likod ng babae, agad niyang kinumpirma na ito ang pumatay sa kapatid ni Oh Wan-soo at sa kanyang kaibigan. Upang ipaghiganti ang kanyang matalik na kaibigan, paulit-ulit na sinuntok ni Do-yeon ang babae, ngunit para magbigay ng ebidensya laban kay Attorney Han Sang-il. Nanatili siyang matino, sa huli ay ibinigay ang bodyguard sa pulisya. Nang makita niyang dinala ang kanyang kanang kamay, hindi nataranta si Attorney Han Sang-il. Hukay niya ang gintong bukol na may dugo sa damuhan at pagkatapos ay nakipagkita sa chairman. Ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Hindi mo man lang ako tinuring na tao, hindi ba? Paano naman si Kim Yong-min? Bakit mo gustong magkaanak sa akin para maghiganti? Dahil hindi mo ako tinuring na tao, gusto kong makita kung paano mo ipanganak ang anak ng isang hamak na alipin. Ano ang ibig mong sabihin? Ibabaling ko sa iyo ang pagkuha ng mamamatay tao. Baliw ka ba? Malinaw na ikaw ang nagplano na patayin si Oh Wan-soo. Hayaan na lang nating isipin na ikaw ang gumawa. Hoy, Han! Ang gintong ingot na ito ay may dugo ng iyong asawa at ang fingerprint dito ay kay Kim Yong-min, ang iyong anak. Pinatay ni Kim Yong-min ang iyong asawa. Si Kim Yong-min ay magiging isang kriminal na pumatay sa kanyang ama. Hayaan mong ikaw ang managot sa pagkuha ng isang tao upang patayin si Oh Wan-soo. Kung gagawin mo lang ang sinasabi ko, ililibing ko ang ebidensya. Sa ganoong paraan, maitatago pa rin natin ang krimen ng pangalawang anak ng Huyan Group na nagdulot ng kapahamakan sa isang miyembro ng pamilya. Si Kim Yong-min ay iyong anak. Gusto mo bang ilabas ito sa publiko? Hanggat pananagutan mo ang pagkuha ng isang tao upang patayin si Oh Wan-soo, hindi ka magkakaroon ng anak sa isang alipin at ang anak ng alipin ay hindi kailanman papatay sa iyong asawa. Ginagamit mo ba ang iyong anak bilang panangga? Ibintang mo sa akin ang lahat ng iyong mga krimen. Kung hindi, gusto mo bang maging isang mamamatay tao ng kanyang sariling pamilya si Kim Yong-min? Ikaw na demonyo, nangangahas kang gamitin ang krimen ng aking anak upang takutin ako at puwersahin akong akuin ang iyong kasalanan sa pagkuha ng isang tao upang patayin si Oh Wan-soo. Sa totoo lang, ito ay pagkuha ng isang tao upang patayin, ngunit nabigo dahil buhay pa rin si Oh Wan-soo, kaya hindi magiging mabigat ang iyong kasalanan. Gagawin ko ang aking makakaya. Ang anak ng alipin, si Kim Yong-min, na palagi mong nilalait noon, ipakita mo ang kaunting pagmamahal ng isang ina at itago ang iyong nakakahiyaang nakaraan. Sa huli, upang protektahan ang kanyang reputasyon, napilitan ang chairman na umamin sa krimen dito. Para mabayaran ang mag-ina ni Jang Taera, binigyan niya ito ng 100 bilyong won upang mabigyan niya ang kanyang anak ng isang magandang buhay. Si Kim Yong-min at ang kanyang asawa ay nasa bingit ng diborsyo. Ngunit sa harap ng aplikasyon para sa diborsyo, tila siya ay nakaranas ng matinding galit. Agad na pinunit ni Kim Yong-min ang aplikasyon para sa diborsyo. Pagkatapos ay umuwi upang maghanda ng baril upang saktan ang isang tao, upang mag-iwan ang kanyang kapatid ng kaunting ari-arian para sa kanya. Nangahas siyang itutok ang baril sa ulo ng kanyang kapatid. Sa sandaling ito, si Oh Wan-soo ay handa nang umalis, ngunit pagkatapos ay may narinig na putok ng baril sa bahay. Nataranta siya at lumingon. Sa kabutihang palad, si Kim Yong-min ay nananakot lamang. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na hindi kita bibigyan ng isang sentimo? Tangina, kaya hindi kita bibigyan. Ilipat mo agad ang pera sa aking Swiss account. Hindi ko kailangan si Kim Yong-min, napakawalang galang mo sa iyong ama. Wala akong ama, narinig mo ba? Huwag kang gagalaw. Talagang mana sa ama ang anak, parehong marumi ang mga kamay at paa. Manahimik ka. Pagkatapos sigawan si Attorney Han Sang-il, inagaw niya ang baril mula kay Kim Yong-min at personal na gustong patayin si Kim Yong-ko. Naramdaman ni Oh Wan-soo na may mali kaya pumasok siya sa bahay. Ngunit nakita niya si Kim Yong-min na binaril si Kim Yong-ko. Huwag, hindi, ama ni Chan-hee. Matagal na rin mula nang tawagin mo akong asawa at ama ni Chan-hee. Mahal na mahal kita, hindi ko lang alam kung paano ipahayag ito, parang isang hangal. Nawala ng maraming dugo si Kim Yong-kook at namatay sa pinangyarihan. Agad namang sinabi ni Attorney Han Sang-il sa kanyang anak na tumakas at sinabing mananatili siya para asikasuhin ang lahat at planong ibaling ang lahat ng kasalanan kay Oh Wan-soo. Mabilis na dumating ang pulisya. Bali-balita si Attorney Han Sang-il at inakusahan niya si Oh Wan-soo na pumatay sa kanyang asawa. Nahirapan siyang kunin ang baril. Sa huli, pareho silang dinala sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Ngunit bago umalis, sinabi ni Oh Wan-soo ang katotohanan kay Seo Do-yeon. Natagpuan niya si Kim Yong-min na nagtatago at ibinigay siya sa pulisya. Dahil may dugo ni Kim Yong-kook sa kanyang kamay, siya ang itinuring na pangunahing suspect. Samantala, si Oh Wan-soo ay nakatakas sa hinala dahil narinig lang niya ang putok ng baril at pumasok sa bahay. Kasabay nito, nahihirapan din si Attorney Han Sang-il na makatakas sa krimen. Ang nagising na chairman ay isiniwalat ang lahat kasama ang ATV drive ng kapatid ni Oh Wan-soo, kaya't hindi na siya makakaalis sa bilangguan habang buhay. Ang mas hindi inaasahan ni Attorney Han Sang-il ay nang siya ay nasa iisang selda kasama
kasama ang kanyang anak, ang galit ng anak sa kanya ay higit pa sa inaasahan. Iniisip mo kung bakit ako nagawa ng mga pagkakamaling iyon? Dahil sa isang parasitong tulad mo, dahil sa isang kinasusuklamang bagay na tulad mo, sinira mo ako upang hindi na ako maituring na isang tao. Nawala ng pag-iisip si Kim Yong-min at gustong patayin ang kanyang ama, ngunit hindi nagtagumpay. Gayunpaman, pinalamig nito ang puso ni Attorney Han Sang-il. Sa huli ng kwento, hindi lang napigil ni Oh Wan-so ang kumpanya, ngunit natupad din ang kanyang pangarap na patuloy na tumulong sa mga bata at kababaihan sa buong mundo. Nagbitiw din si Seo Do-yeon sa kanyang trabaho bilang bodyguard at ginamit ang kanyang pagiging voluntaryo upang muling makipagkilala kay Oh Wan-so. Bubuksan ng dalawa ang isang ganap na bagong paglalakbay.